Secret XPG. Kinabukasan, tulad ng unang 2 araw ng linggo ng pagpasok ko, nandun na naman sa parking spot namin ang kotse ni Engineer James. Tumingin sa akin si Tita Jasmine at nakita ko na medyo inis ito. Hinawakan ko na lamang ang kamay niya at saka ko ito hinalikan, tsaka ko binitawan din agad. "Boss Aljo, dito na lang kayo. Pasensya na." Ang sabi ng parking attendant na kaibigan namin at tinuro nito ang isang bagong pwesto malapit sa kanto. Napatingin naman ako agad kay Tita Jasmine at napangiti ito sa akin. Kaagad ko naman na dinala ang sasakyan sa pwesto na sinabi niya. Sinarado ko ang bintana ng sasakyan at humarap muna ako kay Jasmine. "Relax." Ang sabi ko dito at hinalikan ko ito. At nag-ayos na kaming dalawa. Kinuha ko ang dala kong backpack sa likod habang si tita naman ay dala na ang bag nito. "Salamat ha." Ang sabi ni Tita Jasmine doon sa parking attendant at saka ko ito pasimpleng inabutan ng pera. Dahil dito ay imbis na 100 ang inabot ko ay 500 na. Total bagong sahod naman ako ngayon, kaya ayos lang na abutan ko ito ng mas malaki. Nakapadala na rin naman ako sa probinsya. Sobrang bait naman kasi talaga nitong parking attendant. Alam ko na hindi naman niya trabaho na hanapan kami ng bagong space. Pero gumawa ito ng paraan. Kaya naman buong puso kong tulungan ito. Tulad ni Tita Jasmine na buong puso na tinulungan ako. Kaya naman napangiti na lamang ako dito sa parking attendant. Pinuntahan ko na si Tita Jasmine na nasa sidewalk. At sabay na kami na naglalakad papasok ng school. Ngumiti naman ang mga guard sa pagpasok namin ni Tita Jasmine. Ramdam ko ang mga mata ng kalalakihan na sinusundan ang mga bawat kembot ng balakang ni Jasmine habang naglalakad kami. Ang sabi ni Tita Jasmine doon sa parking attendant at saka ko ito pasimpleng inabutan ng pera. Dahil dito ay imbis na 100 ang inabot ko, ay 500 na. Total bagong sahod naman ako ngayon, kaya ayos lang na abutan ko ito ng mas malaki. Nakapadala na rin naman ako sa probinsya. Sobrang bait naman kasi talaga nitong parking attendant. Alam ko na hindi naman niya trabaho na hanapan kami ng bagong space, pero gumawa ito ng paraan. Kaya naman buong puso kong tulungan ito. Tulad ni Tita Jasmine na buong puso na tinulungan ako. Kaya naman napangiti na lamang ako dito sa parking attendant. Pinuntahan ko na si Tita Jasmine na nasa sidewalk at sabay na kami na naglalakad papasok ng school. Ngumiti naman ang mga guard sa pagpasok namin ni Tita Jasmine. Ramdam ko ang mga mata ng kalalakihan na sinusundan ang mga bawat kembot ng balakang ni Jasmine habang naglalakad kami. "Aljo, since wala ka namang schedule this afternoon, at ako rin, we'll go sa mall muna at may bibilin akong gamit." Ang sabi ni Jasmine sa akin nang nasa hallway na kami. Napatingin naman ako dito at mabilis akong sumagot. "Sure tita." Ang sabi ko dito at naghiwalay na kami ng landas at pumunta na ito sa kanyang opisina. Abang ako naman ay dumiretso na sa classroom ko. Buti na lamang at wala akong sked ngayon kay Engineer James. Kaya tahimik at panatag ang loob ko. Pero nang dumating ako sa tapat ng classroom namin, ay halos magulo na muli ang aking masayang araw. "No class today," ang bold letters pa na nakasulat sa isang bond paper sa may pintuan ng classroom namin. Napakamot ulo na lamang ako dahil ito lang ang klase ko ngayong araw. Napasandal muna ako sa puting pader at nagpahinga ng kaunti. Makapunta na nga lang sa office ni Tita Jasmine. Ang malakas kong singhal at naglakad na ako tungo sa kanyang opisina. Nang nasa malapit na ako ay nakita ko si Tita Jasmine na palabas na ng kanyang opisina. Napatingin ito sa aking direksyon at parang nagulat pa ito nang makita niya ako. Kaya naman kaagad akong tumakbo palapit sa kanya at napatukod na lamang ako sa aking tuhod
dahil sa pagod. "Oh, ano nangyari? Wala kayong pasok?" Ang tanong nito sa akin habang hinahawakan nito ang aking likod na basang-basa na ng pawis. Dahil sa medyo malayo din ang pagitan ng classroom ko at ng opisina ni tita. "Yes tita, may malaking sign sa pinto ng room." Ang sabi ko dito sabay singhal ng malakas. Napatingin naman ako kay Tita Jasmine at may kinuha ito sa kanyang bag. Nakita ko na naglabas ito ng panyo at tinapik nito ang balikat ko. "Rest ka muna sa office. Tumalikod ka at lalagyan kita ng panyo sa likod. Pawis na pawis ka at baka magkasakit ka pa." Ang malambing na sabi ni Tita Jasmine sa akin. Wala naman itong pakialam kung maraming estudyante ang makakakita sa amin. Ang alam nila ay kaibigan ng pamilya ko si Tita Jasmine. Kaya naman tumalikod ako dito at parang bata na nilagyan niya ng panyo ang aking likod. Naalala ko tuloy nung elementary ako dahil ganito rin si Tita Jasmine sa akin noon. Malikot kasi akong bata kaya lagi akong pinapawisan. Lagi naman na nandyan si Tita Jasmine noon para lagyan ng panyo o bimpo ang aking likuran. Dahil sa sobrang hirap ng pamilya ko, kahit bimpo ay hindi na ako mabilhan ni nanay. Pinapalabhan ko naman ito kay nanay, tas pag natuyo na ay binabalik ko ito kay Tita Jasmine. "Salamat tita, parang nung bata pa ako." Ang sabi ko kay Tita Jasmine habang paharap na ako sa kanya. Kita ko sa mukha nito ang isang ina na may care lang sa kanyang anak. Pero ibang klaseng ina si Tita Jasmine dahil parang siya pa ata ang magiging ina ng mga anak ko. "Pumasok ka na sa loob at magpahinga ka. May lakad pa tayo after." Ang sabi ni Tita Jasmine sa akin, sabay hawak nito sa aking braso. Tinapik niya ito at binuksan ko na ang opisina niya gamit ang duplicate key ko sa aking ID. Nakita ko naman na naglakad na palayo si Tita Jasmine. Kaya naman pumasok na ako ng diretso sa opisina niya. Sinigurado ko muna na nakalak ang pintuan ng opisina ni Tita Jasmine. Tsaka hinagis ko na lang sa may sopa ang aking backpack na nakasabit lang sa isang balikat ko. Habang hinubad ko naman ang suot kong polo at sinabit ito sa isang upuan doon sa may dining table niya. Umupo ako sa may sopa at pinatong ko ang aking dalawang paa sa maliit na lamesa, tapat ng sopa at pinikit ko ang aking mga mata para makapagpahinga muna ako. Tutal mamaya pang bago mag-lunch babalik si Tita Jasmine. Aminado din ako na medyo puyat talaga ako, lalo na at magdamaga ng banatan namin. Kaya naman gusto ko ding makabawi ng lakas at baka mag-aya na naman siya mamaya. Habang sa isang kabilang sulok ng hallway, para sa mga opisina ng mga faculty members. Kahit na substitute professor lang itong si Kate, ay may sarili na rin itong opisina tulad ng kay Tita Jasmine at kay Dean James. Siyempre, ikaw ba naman ang kapatid ng Dean? Siyempre, magiging priority ka talaga. Wala namang naglakas loob na kumontra o magsalita man lang sa nasabing pangyayari. Dahil alam nila kung gaanong maimpluwensya si Dean James lalo pagdating sa may-ari ng eskwelahan. Pero hindi mo pa rin maiwasan ang mga bulong-bulungan, ang mga patago at palihim na kumpulan ng mga faculty members na gustong tanungin ang naging desisyon ni Dean James. Kakalabas lamang ni Prof. James sa kanyang opisina, dala-dala nito ang kanyang Hermes bag sa isang kamay, abang ang isa naman ay bitbit ang maliit niyang iPad na kung saan na doon siya nagpe-present sa kanyang mga klase. Halos ilang classroom na rin ang nadaanan nito nang may isang pangyayari ang pumukaw sa atensyon ni Prof. James. Nakita ni Prof. James ang dalawang estudyante na nakatayo sa hallway at parang nag-uusap. Isang lalaki at isang babae ang mga ito. Wala naman silang ginagawa na masama dahil sa nagkukwentuhan lang sila sa mga buhay-buhay nila. Pero nilapitan sila ni Prof. James at nagulat naman ang dalawa, sabay na patingin sa nasabing propesora. Kitang-kita nila sa mukha ni Prof. James ang Malabella Flores na tingin nito. Hindi niya ba alam na ang pagtambay sa hallway,
sa oras ng klase ay bawal? Ang mataray na tanong ni Prof. James sa dalawa. Napasandal na lamang ang dalawa sa pader dahil sa pagkagulat. Lalo na ang babae dahil sa first time nilang pinagbawalan sa ganitong gawain sa ganitong lugar. Prof, hinihintay na lang namin ang susunod naming klase. Ang matapang na sagot ng lalaki kay Prof. James sabay turo nito sa classroom sa tapat kung saan may nagaganap pang klase dahil nakasarado ang pintuan. Kita nito sa salamin sa may pintuan ang mga estudyanteng na nakaupo. Batang pasaway, tatawagin mo lang akong Engineer James. Wala nang iba. Wala nang kulang. Maghintay ka sa ibang lugar dahil hindi magandang makita ang pagkukwentuhan at pakikipaglandian sa gitna ng hallway. Ang mataray na sagot at tingin ni Prof. James sa lalaki nung una at sabay lipat naman ang tingin niya sa babae. Napaduko na lamang ang dalawa dahil sa mga sinabi ni Prof. James sa kanila. Tahimik na lamang na lumayo ang mga ito habang nagsimula ng magsilabasan ang mga estudyante sa klase na nasa classroom malapit kay Prof. James. Nainis naman itong si Prof. James nang makita niya kung sino ang professor na lumalabas sa classroom na iyon. Walang iba kung hindi si Tita Jasmine. Nakita ni Tita Jasmine si Prof. James at bilang paggalang sa guro ay ngumiti ito kahit na mabigat sa kanyang loob pero hindi man lang siya pinansin ng babae. Kaya naman dumiretso na lamang ito sa susunod niyang klase habang si Prof. James naman ay lumakad na sa kabilang direksyon para pumunta rin sa kanyang klase. Ano nga kaya ang dahilan? Bakit tila ba may matinding pagkainis ang nararamdaman ng dalawa sa isa't isa? Kanina ka pa, Jasmine? Ang tanong ko kay Tita Jasmine nang inimulat ko ang aking mga mata dahil naramdaman ko ang mainit niyang kamay. Hindi naman. Mukhang nakabawi ka na ng lakas ah. Ang sabi niya sa akin at hinimas nito ang aking alaga. Napatingin naman ako sa kanya at napangiti sabay halik sa pisngi nito. Kahit naman sino, basta nahawakan ng malambot mong kamay eh. Ang sabi ko habang ang kamay ko ay pinulupot ko sa kanyang bewang para mas lalo itong mapalapit sa akin. Paisa lang Aljo. Kailangan ko magtanggal ng stress. Ang sabi niya sa akin, tumingin na lang ako dito at napangiti sa kanya. Matapos nga ang aming nakaw na sandali. Ano ba yung nagbibigay sa'yo ng stress, Jasmine? Ang tanong ko kay tita habang inaayos ko ang aking suot na pantalon. Napatingin na lamang ako dito at medyo nakita kong muli ang stress sa mukha niya. Si Engineer Kate James. Ang maikling sabi ni Tita Jasmine sa akin habang tumayo ako at kumuha ng tubig sa dispenser malapit sa lababo at kagad kong inabot kay Tita Jasmine ito. Kinuha naman niya ito at uminom siya. Anong ginawa ng bruhang babae na yun sa'yo, Jasmine? Ang medyo gigil na sabi ko kay Jasmine habang pilit kong pinipigilan ang sarili ko na mainis pa dito. Sa may pagkademonita kong guro na parang inaway din si Tita Jasmine. Hayaan mo na Aljo, let's go na at kumain muna tayo sa mall. Ang sabi ni Tita Jasmine sa akin at nagayos na ito ng kanyang sarili. Habang ako naman ay pumunta muna sa banyo para maghilamos saglit. Pagkalabas ko ay naka-makeup na si Tita Jasmine at ready na ito. Kaya naman lumabas na kami. Ako na ang nagdala ng gamit ni Tita habang naglalakad kami papunta sa parking area. Masaya naman na nagkwentuhan na lamang kami. Ako na ang bumangka sa kwento para lang hindi niya maalala ang stress nito kay Engineer James. Pero parang pinaglalaroan talaga kami ng tadhana dahil pagkadating namin sa parking lot ay isang tao ang hindi namin inaasahan ang makakasalubong namin. Isang gulo ang kasalukuyan na nangyayari sa parking lot sa tapat. Sinong gumawa nito? Ang isang pamilyar na boses na puno ng pagkamaldita ang narinig namin ni Tita Jasmine nang nasa may tapat pa lang kami ng entrance ng building.
Napatingin ito si Tita Jasmine at parang nagtatanong. Ayun tita. Ang sabi ko sa kanya, sabay turo sa may parking lot kung saan nagkukumpol-kumpol ang mga tao ng oras na yon. Estudyante, mga tambay, mga nagdadaan, iba't ibang tao ngayon ang nakapaligid sa tila ba isang eksena sa pelikula. Kaya naman agad kami na pumunta doon ni Tita Jasmine para silipin ang pangyayari. Pero dahil sa kapal ng tao ay hindi namin makitang maigi ni Tita ang nangyayari at bakit may parang babae na sumisigaw. Excuse me? Ang sabi ni Tita Jasmine at napatingin naman ang mga tao sa amin. Nang makilala nila na si Tita Jasmine iyon, ay kaagad silang tumabi at nagbigay daan sa amin. Nang maabot namin ni Tita ang pinakatulo ng sitwasyon, ay halos gusto ko nang sugurin ang taong sumisigaw pero pinigilan ako ni Jasmine. Secret XPG. Ang laki mong bobo. Simple lang ang trabaho mo, pero hindi mo magawa ng tama. Ang sigaw ng pinakamabait na guro na si Engineer James sa kaibigan kong parking attendant habang dinuduro niya ito. Nakaupo na lamang sa sahig ang lalaki habang takot na takot ito kay Engineer James. Kita ko sa mukha ng aking kaibigan na humihingi ito ng tulong sa mga tao sa paligid. Pero tulad niya ay takot na takot din sila sa galit ni Engineer James. Ano bang problema dito, Kate? Ang matapang na tanong ni Tita Jasmine sa aking professor. Napatingin naman si Engineer James sa direksyon ni Tita Jasmine. At kita ko sa mukha nito ang inis nang nakita niya si Tita Jasmine. Akala ko, basura na tong lalaki na to. May mas basura pa pala na dadating. Ang sabi ni Engineer James kay Tita Jasmine. Kita ko na parang nagtitigan ang dalawa, na parang dalawang leon na nagkaroon ng duelo para maging pinuno ng kanilang mga pride. Habang patuloy lang ang titigan ng dalawa, ay kaagad naman akong kumilos para tulungan ang kaibigan kong parking attendant. Napatingin naman si Engineer James sa akin pero hindi ko ito pinansin. Gusto ko lang natulungan ang kaibigan ko. Salamat po Ma'am Jasmine. Ang sabi naman ng kaibigan ko nang maitayo ko na ito at kasalukuyan na nasa gilid na niya kami. Napangiti na lamang si Tita Jasmine nang makita niya ito. Ano bang nangyari? Ang tanong ni Tita Jasmine sa kaibigan namin na parking attendant. Kita namin sa mukha ng lalaki na medyo hindi na ito natatakot pero kita mo pa rin ang kaba sa mukha nito. Ma'am, may nambasag po kasi sa side mirror ng sasakyan niya. Ang sabi ng kaibigan namin na parking attendant at sabay turo kay Engineer James. Napatingin naman ako sa kotse nito at nakita ko na may basag nga ang right side mirror nito. Yun lang, Kate? At handa ka ng manghamak ng tao na walang kinalaman? Ang sabi ni Tita Jasmine, sabay duro kay Engineer James. Napatingin naman ito sa parking attendant ng matatalim na titig, tsaka ito nagsalita. It's none of your business, Jasmine. Ang sabi ni Engineer James kay Tita Jasmine. Sabay tawa nito na akala mo ay nakakaloko. Medyo kumakapal na lalo ang kumpol ng tao. Kaya naman hinawakan ko si Tita Jasmine sa balikat at bumulong ako dito. Here, call this number. Sagot ko na ang repair niyan. Ang sabi ni Tita Jasmine. Sabay abot sa tarheta na galing sa wallet niya. Hindi naman ito kinuha ni Engineer James. Kaya naman inipit na lamang niya ito sa wiper ng kotse at naglakad na kami ni Tita Jasmine kasama ang kaibigan namin. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Tapos na ang palabas? Ang sigaw ni Engineer James sa mga tao sa paligid. Kaya naman nagsialisan na ang mga ito. At sumakay na ito sa kanyang sasakyan. At umalis na habang kami naman ni Tita Jasmine ay pumunta naman sa tapat ng sasakyan namin. Huwag ka na matakot, sagot kita. Ang sabi ni Tita Jasmine sa kaibigan namin na parking attendant habang tinapik-tapik niya ang balikat nito.
Napatingin na lamang ito sa amin ni Tita Jasmine at kita namin sa mukha niya na nawala na ang takot at kaba sa mukha nito. Nagpasalamat naman ito sa amin ni Tita Jasmine at sumakay na kami sa loob ng sasakyan. Inabutan ako ni Tita Jasmine ng 1,000 at ito raw ay ibigay ko sa parking attendant. Kaya naman pagkababa ko sa bintana ng sasakyan ay inabot ko ang 1,000. Hindi na namin pinag-usapan ni Tita Jasmine ang pangyayari sa parking lot kanina. Dumiretso na kami sa mall sa May Pasay. Kumain muna kami saglit. Pagkatapos noon ay dumiretso na kami sa pamimili ni Tita Jasmine. Nagtaka naman ako dahil sa pumunta si Tita Jasmine sa isang motorcycle shop na kung saan nandoon lahat ng klase ng gamit pang motor, pati na rin mga damit ng motor rider. Inila ako ni Tita Jasmine sa mga jacket pang motor at pinasukat niya sa akin ang mga ito. Sinukat ko naman ang mga ito at matapos na makapili si Tita Jasmine ng mga ito ay kumuha din naman siya ng pambabaeng jacket. Mula sa jacket, gloves at pati na rin sa helmet ay binili ni Tita Jasmine. Napatingin na lamang ako sa kanya at hindi ko alam kung ano talaga ang plano ni Tita. Hinayaan ko na lang ito at para hindi na siya ma-stress sa sitwasyon. Hanggang sa nagaya na siyang umuwi. Kahit medyo parang tanga lang ako na may dalang 2 malaking box ng helmet at inilagay ko ito sa loob ng sasakyan namin ay ayos lang sa akin. Pakanta-kanta pa itong si Tita habang nagbiyahe kami pa uwi ng kondo. Nang nasa parking na kami ng kondo ay kaagad na lumapit yung isang guard kay Tita Jasmine nang bumaba ito ng sasakyan. Napatingin naman ako sa dalawa at parang may tinuturo ito kay Tita Jasmine sa may malapit. Napatingin naman ito sa akin at napangiti, sabay senyas sa akin na sumunod. Kaya naman sinundan ko na lamang ito. At doon ay halos maluha ako nang ipinakita ni Tita Jasmine sa akin ang isang motor. Honda ADV 160 ang motor na nasa harapan ko at ito raw ay regalo sa akin ni Tita Jasmine. Para kung sakali daw na kailangan namin umalis at ayaw kong mag-drive ng kotse, ay pwede daw namin itong gamitin. Lalo kapag traffic ang lugar na pupuntahan namin. Kaya naman kahit maraming tao sa paligid, ay niyakap ko ito ng mahigpit, tsaka ako bumulong sa kanya. Yari ka sa akin pagkapasok natin sa kondo. Ang malambing kong sabi dito at pinalo naman ako nito sa aking balikat at umalis na kami sa pagkayakap. Tsaka pumasok na kami sa loob ng building. Sa loob ng kwarto ni Tita Jasmine. Nag-early dinner kami para mas maaga daw at mahaba ang oras ng bakbakan namin. Kaya naman heto na kami at nagsisimula na sa aming pagsasabong. Isinandal ko ng bahagya si Jasmine sa headboard ng kama niya. Buong lambing at dahan-dahan lang ito. Hinimas ko ng aking kamay ang kanyang mahabang buhok. Dinampian ko ng halik ang noo niya. 1, 2, 3 puno ng lambing na halik sa kanyang noo habang nakatingin lang ako sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata na puno ng lambing ng mga oras na iyon. Hinawakan na niya ang aking magkabilang pisngi gamit ang kanyang napakalambot na kamay. Hinalikan niya ako ng ubod ng diin. At makalipas nga ang ilang oras na iyon ay tumabi muna ako ng higa sa kanya at niyakap ko ito. Nagpahinga lang kami dahil sa maaga pa at pwede pa kaming makailan. Aljo, may sasabihin ako sa'yo. Ang sabi niya sa akin habang nakaakap lamang ito. Napatingin naman ako sa kanya at tinawakan ng pisngi nito. Ano yun, Jasmine? Ang tanong ko sa kanya habang hinahaplos ko ang pisngi nito. Umalis ito ng pagkayakap sa akin at napaupo ito sa gilid ng kama na para bang may mali akong nasabi sa kanya. Aljo, aalis ako ng ilang linggo. Ang sabi ni Tita sa akin habang nakatingin lamang ito sa mga larawan ng anak niya na nakadikit lang sa pader. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Jasmine, kaya naman ang tanong ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Jasmine? Ang sabi ko dito, sabay pumwesto ako sa kanyang likuran
at tinakap ko ito ng mahigpit sa kanyang tiyan. Well, makikita ko na si Candy at Michi. Ang sabi nito sa akin habang nakatitig pa din ito sa mga larawan ng anak niya. Ang ulo ko naman ay nakapatong sa kanyang kaliwang balikat at hinalik-halikan ko ito sa kanyang pisngi. Uuwi sila dito? Ang tanong ko sa kanya habang nilalandi ko pa rin ito. Napatingin muli ito sa akin at hinalikan ako nito. At saka muli niyang binalikan ang pagtingin sa larawan ng dalawang anak niya. No, ako ang pupunta sa kanila sa Amerika. Ang sabi niya sa akin. Hindi ko naman alam pero parang nakaramdam ako ng inggit dahil makakapunta na siya sa Amerika. Pero at the same time ay nakaramdam ako ng tuwa dahil sa makikita niya muli ang dalawang anak nito. Paano ang school? Ang tanong ko naman. Napangiti na lamang ito sa akin at tinaplos ang braso ko na nakapulupot sa tiyan niya. Di ko pa pala nasabi sa'yo. Pinadala ako ng school para sa isang seminar doon. Ang sabi sa akin ni Jasmine. Dito ay nakaramdam ako ng kaba dahil kung wala si Jasmine, paano na ang pag-aaral ko at ang mga padala ko sa aking nanay. At syempre walang magpapaligaya sa akin pag ganon. Relax, tuloy-tuloy ang sweldo mo Aljo at hindi kita papabayaan pagdating sa pagkain mo. Ayoko naman ng mga yayat ang isa ko pang baby dito. Ang sabi ni Jasmine, parang nabasa nito ang nasa isip ko ng mga oras na iyon. Hindi ko naman talaga gusto itong sabihin sa kanya pero masaya naman ako dahil sa mga sinabi ni Jasmine sa akin. Kaya naman hinalikan ko ito sa kanyang labi. Aljo, babe ka habang wala ako ha. Promise me. Huwag mong papatulan kung ano pang alipusta ni Kate sa'yo. Ang sabi nito sa akin. Napatingin naman ako sa kanya at napangiting aso dahil sa hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin ang pangiinis ni Engineer James. Mag-promise ka Aljo, please. Ang sabi ni Jasmine sa akin habang hinahaplos nito ang aking mga palad. Napatingin naman ako sa kanya at napangiti. Hindi ko alam kung bakit pero napapayag naman ako nito. I promise. Ang sabi ko dito nalabas sa aking ilong pero susubukan ko ito para sa ikabubuti ni Jasmine. Just remember, lahat ng tao ay may naitatagong kabutihan sa kanilang katawan. Ang sabi ni Jasmine sa akin. At lahat ng tao ay habol na habol sa'yo. Ang sabi ko sa kanya at nagsimula na muli kaming nagpalitan ng halik. Ang kamay ko naman ay unti-unti nang umaakyat. Mangako ka Aljo. Ang sabi ni Jasmine sa akin habang patuloy pa din ako. Napatingin na lamang ako sa kanya dahil mukhang nakakaramdam ito sa aking balak. Di ko sisirain ang tiwala mo, Jasmine. Ang sagot ko kay Tita Jasmine habang walang patid pa rin ang paghawak ko sa kanya. Napatingin na lamang ito at hinawakan niya pa ang dalawang kamay ko. Hanggang sa hindi na ako nakatiis pa. Nakailan pa kami hanggang sa nakatulog na kami. Tulad ng pangako ko, ay hindi ko na masyadong pinatulan pa ang mga pangiinis ni Engineer James kapag nasa klase niya ako o kahit saan man ko siya makita. Napangiti naman si Tita Jasmine hanggang sa dumating ang araw na aalis na si Tita Jasmine. Siyempre, sinulit ko muna ang huling gabi na magkasama kami dahil ilang linggo din akong mababakante. Kaya ito kami ulit ngayon sa loob ng kondo at nasa kakaibang eksena. Hindi tulad ng mga nakaraan na sa loob kami ng kwarto niya. Ngayon ay dito kami sa sala nagmilagro. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Jasmine. Halatang ayaw din na mabitin dahil sa isang linggo din niya akong hindi makakasama. Nagtanong akong muli sa kanya. Ilang weeks ka pala doon, Jasmine? Nakalimutan kong itanong sa'yo. Ang mahalagang tanong na yon. Napatingin na lamang ito sa akin, tsaka siya nagsalita. 10 weeks Aljo, my baby. Ang sabi niya sa akin. Hindi ko lubos maisip na sa loob ng 10 weeks
ay hindi ko siya makikita at makakapiling. Umisa pa kami sa lamesa ng kusina at doon sa kwarto namin ay umisa pa kami bago kami natulog. Dahil maaga pa ang flight ni Jasmine kinaumagahan. Hinatid ko na ito sa airport at pagkahatid ko ay umuwi na akong diretso dahil sa may klase pa ako kinabukasan. Yung motor na ang dinala ko pagpasok sa school dahil sa solo ko lang naman at tipid pa sa gas. Nakita ko ang aking kaibigan na parking attendant na nakaupo sa gilid at nagkakape. Nang makita niya ako na motor ang aking dala at hindi ang kotse ni tita, ay kaagad itong lumapit sa akin. Secret XPG. Gara niya na. Mukhang umalis na si Ma'am Jasmine ha. Ang sabi nito sa akin habang umiikot ito sa aking motor. Napangiti na lamang ako dito at saka ko siya hinawakan sa balikat. Oo, kanina lang. Bantayan mo to pre ha. Ang sabi ko sa kanya, sabay abot ng 100 sa kanya. Napangiti naman ito sa akin at nakipag-apir ako sa kanya. Kumuha siya ng karton para takpan ang upuan ng aking motor. At tinabot ko naman sa kanya ang helmet ko. May taguan kasi ito ng gamit sa gilid, kaya sa kanya ko na lang iniiwan ang helmet. Naglakad na ako papasok ng classroom namin. Sakto lang ang dating ko dahil wala pa si Engineer James. Wala pang 2 minuto ay pumasok na ito. Nadala ang kanyang iPad at nagsimula na itong mag-check ng attendance. Tahimik lang ako sa sulok at nang tawagin niya ang pangalan ko, ay sumagot na lamang ako ng present sa kanya. Hanggang sa natapos ang klase ko sa kanya at lumipat na ako sa susunod kong subject. Nasa may hallway ako malapit sa aking pupuntahan na classroom nang bigla na lamang may narinig akong mga nag-uusap sa di kalayuan. Mga miyembro ito ng isang fraternity sa campus. Nire-recruit ako ng mga ito dati, pero dahil sa ayaw ko ng mga ganon at sabi na rin ni Tita Jasmine kaya hindi ako sumali. Tahimik akong kumobli sa poste at pinakinggan ang mga itong nag-uusap. 4 na kalalakihan ito na puro malalaki ang katawan at mga atleta rin sila sa school namin. Alam kong mga atleta sila dahil sa yung isa ay naka-varsity jacket habang yung dalawa ay naka-uniform ng pang-basketball at volleyball habang yung isa naman ay naka-athletics uniform naman. Bastos talaga ng prof na yun. Ang sabi ng lalaki na naka-varsity jacket sa kanyang mga kasamahan. Medyo kinabahan na ako sa mga pinag-uusapan nila dahil sa balita din sa campus na notorious daw ang mga ito pagdating sa gulo. Tama ka pre, sarap pasakan sa bibig. Ang sabi naman ng naka-basketball uniform at nakasandal sa pader. Ano pre, kailan ba natin babanatan yan? Ang tanong naman ng lalaki na naka-athletics uniform habang nag-a-appear naman sila ng naka-volleyball uniform. Parang may binabalak ang mga ito doon sa napag-uusapan nilang guro. Relax, sa Biyernes warak yan sa atin. Ang sabi naman ng naka-volleyball uniform. Sabihan niyong mga recruits, siya ang magiging pagsubok nila sa initiation. Ang sabi naman ng naka-varsity jacket sa 3. Kita ko sa mukha nito ang galit sa nasabing prof na iyon. Hindi na talaga ako mapalagay dahil sa kung sino man ang nasabing prof na iyon ay tiyak na gagawing parausan ng mga nasabing miyembro ng fraternity. Buti na lang talaga at nasa Amerika itong si Tita Jasmine kaya hindi na ako masyadong mag-aalala para sa kanya. Paalala lang ha. Alam niyo naman kung gaano ka-impluwensya yung isa. Ang sabi naman ni naka-volleyball uniform. Napatingin naman sa kanya si naka-basketball uniform at ngumiti. E di isama natin para dalawa silang pagsaluhan sa initiation. Ang sabi naman ni naka-basketball at nag-appear din sila ni naka-athletics uniform. Tsaka na sila naghiwalay na 3 at pumunta na sa kanilang mga klase. Kahit alam kong delikado, ay medyo nilakasan ko ang aking loob. Lumapit ako doon sa pinagtambayan ng 4 kanina at tinignan ko ang bagay na itinapon ni varsity jacket sa sahig. Halos nanginig naman ako
dahil alam ko kung sino ang target nila. Binulsa ko ang papel at pumunta na rin ako sa aking klase ng mga oras na iyon. Class, sa wakas, aalis na ako sa butas ng daga na ito at sa inyong mga walang kwentang estudyante. Ang sabi ni Engineer James sa klase namin. Napatingin naman ako dito at bigla kong naalala na substitute teacher nga lang pala ito. Ang ibig sabihin nito ay babalik na ang dati naming guro na may anomalyang kinakasangkutan sa admin ng school o kaya ay nakahanap na ng permanent replacement ang kapatid niyang din. Friday would be my last day of teaching you guys. At napatingin naman ako sa aking mga kaklase dahil sa nasa likuran ako at kitang-kita ko lahat sila. Halos lahat sa kanila ay makikita mo ang parang nabunutan sila ng tinik dahil sa mga narinig nila mula sa mala Hitler namin na guro. At least to give you a chance to have a good memory sa akin, I will grant one wish as estudyante na makakuha ng pinakamataas na score sa exam natin today. Any wish. Ang sabi ni Engineer James na akala mo talaga ay may gustong mag-wish sa kanya, hindi naman siya mukhang genie. Dito ay naalala ko ang aking kaklaseng lalaki, nakasama ng 3 pang miyembro ng isang fraternity. Nakita ko naman ang isa kong kaklase na nakangisi at tila ba nakatingin ito kay Engineer James na puno ng mali siya sa kanyang mga mata. Ito ay walang iba, yung naka-varsity jacket kanina, nakausap ng 3 kasama niyang frat members. Kaya do your best, ito na siguro ang last chance nyo. Ang sabi ni Engineer James, kapansin-pansin na medyo nag-tone down na ito kumpara noong beses na nagkita kami. Ito na ba yung sinasabi ni Tita Jasmine na lahat ng tao ay may tinatagong kabaitan sa kanila? Inabot niya sa mga tao sa harap ang exam at pinasa naman ito sa aming likuran. Napatingin naman ako sa exam. Medyo may kahirapan ito, pero alam ko sa sarili ko na kaya ko itong i-perfect para na rin masiguro ko ang kalagayan nitong guro ko. Masungit man siya at tinatarayan ako palagi, pero hindi niya deserve ang maging parausan ng mga kalalakihan na puro laro pa ang nasa isip. Kahit sino naman na babae ay hindi deserve ang maging laruan ng sino man. Kahit gaano ka siya kasama, hindi niya dapat maranasan kung ano man ang balak ng mga ito sa kanya. Kaya naman sisikapin ko na maging top sa exam na ito. Habang sumasagot ako, ay hindi ko maiwasan na mapatingin doon kay Boy Varsity. Tolentino, eyes on your own paper. Ang sigaw ni Engineer James sa akin habang nakaupo ito sa kanyang upuan. Napatingin na lamang ako sa aking papel at nag-concentrate ako. At baka mapalabas pa ako at mawala ang chance ko na mailigtas itong si Engineer James. Matapos ang 1 oras ay sumigaw ay tumayo na si Boy Varsity at kita ko sa mukha nito ang confidence na maipapasa nito ang kanyang exam. Tumayo naman ako at sinundan ito sa pagpasa ng aking exam. Matapos ito ay lumabas na siya at kaagad ko naman itong sinundan. Sinabi ko sa kanya na interested na ako na sumali sa fraternity nila. Tumango naman ito at sinabi na tamang desisyon daw ang aking ginawa. Sinabi nito ang lugar ng pagdadausan ng initiation at ang oras. Nagkamay na kaming dalawa at iniwan na ako nito. Lumabas na ako ng campus at inabutan ko ang aking kaibigan na parking attendant na paalis na. Kaya naman hinabol ko ito at may kailangan akong pabor dito. Brad, may sasabihin sana ako sa'yo. Ang sabi ko sa kanya. Napatingin naman ito sa akin at bumaba siya ng sasakyan niyang bisikleta. Inaaya ako nito sa may silong at saka kami nag-usap. Sinabi ko ang balak ko at napatingin naman ito sa akin. Pinapik ako nito sa aking balikat at bumulong ito. Napatingin naman ako sa kanya at tumango. Inabutan ko siya ng 100 at tumalis na ito. Ako naman ay bumili muna saglit ng soft drinks sa may tindahan sa harap. Pinagmasdan ko ang mga dumadaan hanggang sa lumabas na si Engineer James mula building namin. Nakita ko ito na sumakay na sa kanyang Honda City.
Mabilis kong iniwan ang bote, tsaka sumakay na din ako sa aking motor. Sinundan ko itong si Engineer James hanggang sa bahay niya para masigurado ko na ligtas ito. Mahirap na at baka bigla na lamang na may mangyari sa kanya. Cargo de konsensya ko pa ito kung sakali. Nang matiyak ko na nakapasok na ito sa kanyang tinutuluyan na bahay, ay umalis na din ako. Para tuloy akong stalker ng mga oras na iyon. Pero imbis na dumiretso ako sa kondo namin ni Tita Jasmine, ay pumunta muna ako sa isang barangay sa Sampaloc. Doon ay nagkita kami ng kaibigan kong parking attendant. May hawak na itong malaking paper bag nang nakaabang na ito sa kanto ng bahay nila. Napatingin ako sa bahay niya. Maliit lamang ito at barong-barong pa. Kita ko naman na nakatayo sa di kalayuan ang anak niya at ang misis nito. Boss Aljo, pagpasensyahan mo na ito. Pero kaya mo na tumabla kung sakali. Ang sabi nito sa akin, sabay abot sa malaking paper bag na dala nito. Sinilip ko ang laman nito at isang MP5 ito at ilang magazine. Napatingin na lamang ako sa kanya at tinapik ito sa balikat. Salamat, ito ang kabayaran. Ang sabi ko sa kanya, sabay kuha ng isang envelope sa loob ng backpack ko. Nilagay ko naman sa loob nito ang paper bag, tsaka ko muling sinuot ito. Boss, mag-iingat ka boss. Armado ang mga yun. Lalo na at may mga malalaking tao na backer sila. Ang sabi naman ng kaibigan kong parking attendant. Tinapik din niya ang aking balikat para ipakita nito ang suporta niya sa akin. Salamat, mauna na ako. Ang sabi ko sa kanya at mabilis na akong nagmaneho pabalik ng kondo dahil medyo dumidilim na. Pagkapasok ko ay nilabas ko agad ang baril at tinignan ko ito. Medyo may alam naman ako sa pagbaril dahil na rin sa mga naging kapitbahay namin sa Baguio na mga kadete sa PMA. Tinuruan nila ako sa tamang paghawak at paggamit ng baril. Sinuri ko ito at alam ko na magandang klase ang ibinigay sa akin ng kaibigan ko. Nilagay ko ito sa loob ng aking bag, pati na rin ang mga magazine na ibinigay niya sa akin. Pumasok naman ako sa kwarto ni Tita Jasmine at kinuha ko ang isang maliit na attache case na iniwan nito sa akin. Ito ang baril na binigay niya sa akin para pang protekta ko daw sa amin kapag may lakad kami na involve ang malaking pera. Laking pasalamat ko naman na hindi pa dumating ang pagkakataon na iyon, pero mukhang sa mga susunod na araw ay magagamit ko na ito. Napagdesisyonan ko na ang sasakyan na ang dadalhin ko bukas at doon balak iwan ang pistol na binigay sa akin ni Tita Jasmine para ready ako sa lahat ng oras. Dumating ang Huwebes at nagsimula ng mag-announce ng score sa exam namin si Engineer James. Tulad ng dati, lowest to highest ang pag-announce nito ng kanyang exam. Habang hindi natatawag ang pangalan ko, ay puno naman ng kaba ang puso ko. Napapaningin din ako kay Boy Varsity dahil sa hindi pa natatawag ang pangalan niya. Kita ko din sa mukha nito na hinihintay niya ang mga susunod na tinatawag hanggang sa kaming dalawa na lang ang hindi pa natatawag. So, it's down to you, Jasmine's pet, and you are varsity pride. Ang sabi ni Engineer James habang tinuro ako nito at si Boy Varsity. Kahit nabala ko na itong iligtas, ay patuloy pa din siya sa pag-alipusta sa akin. Hinahayaan ko na lamang ito dahil sa hindi naman niya alam ang masamang balak ng mga loko sa kanya. And the second highest score is? Ang pambibiti ni Engineer James sa amin. Habang tumatagal ang pag-announce nito na score, ay mas lalong bumibilis na naman ang tibok ng puso ko. It's you, Jasmine's pet. Ang sabi ni Engineer James at halos sumabog ang puso ko dahil sa mukhang mas mahihirapan ako na iligtas itong bruhang guro sa kamay ng mga manyak na ito. Tumayo naman ako at napatingin kay Boy Varsity at ngiting aso na ito dahil sa mukhang matutupad na ang balak nila. Kinuha ko na ang papel ko at bumalik na ako sa aking upuan.
Lumapit na si Engineer James kay Boy Varsity at inabot nito ang papel niya. Ano ang wish mo? Ang tanong ni Engineer James kay Boy Varsity. Napangiti naman itong si Boy Varsity at pinagmasdan muna niya ito mula ulo hanggang paa tsaka na ito nagsalita. Engineer James, it's our fraternity's anniversary this Friday. May simpleng salo-salo lang kami sa isang bahay ng Brad. Care to join us, my partner? Ang sabi ni Boy Varsity na puno ng pagka-gentleman ang bawat salita nito. Parang kinilig naman itong si Engineer James sa mga usal ng lalaki. It's my pleasure. Ang sabi naman nito sa lalaki. Buti na lang at pupunta din ako sa event kaya may pag-asa pa ako na iligtas itong si Engineer James sa mga masamang balak ng mga loko sa kanya. Class dismiss, ang sabi ni Engineer James at tumayo na kami palabas ng classroom habang naiwan naman ang dalawa na nag-uusap sa classroom. Lumabas na ako ng tuluyan ng campus. Sumakay na ako ng sasakyan namin at tulad ng mga nakaraan na araw ay hinintay ko na lumabas ng school si Engineer James. Sumakay na ito sa kanyang sasakyan at umalis. Palihim ko itong sinundan muli sa kanyang bahay. Normal lang ang takbo ng biyahe niya hanggang sa tumigil ito sa gilid ng kalsada. Tumigil naman din ako sa kalayuan at nakita ko itong bumaba ng sasakyan niya. Ano kaya to? Ang sabi ko sa aking sarili habang nakahawak naman ang kamay ko sa pistol na nasa glove box. Hindi maganda ang pakiramdam ko dito sa lugar pero kaagad ko naman na inalis ang kamay ko nang makita ko si Engineer James na lumapit sa isang pamilya ng pulubi sa gilid. Inabutan niya ito ng parang isang brown na bag. Tsaka na siya pumasok muli ng sasakyan at nagsimula naman itong umandar muli. Napatingin na lamang ako sa mga pulubi nang mapadaan ako sa tapat nila. Nakita ko na pinagsaluhan nila ang mga sandwich na laman ng brown bag. Mabait ka naman pala, Engineer James, pero ba't mas pinipili mong ipakita yung mataray mong ugali? Ang sabi ko sa aking sarili, habang pasimple ko pa rin na sinusundan ang sasakyan nito. May mga bagay pa siguro akong dapat malaman tungkol sa tunay na pagkatao nitong guro ko. Masyadong misteryoso ang pinapakita nitong pag-uugali sa labas at loob ng paaralan. Bumaba na ito ng kanyang sasakyan at pumasok na siya ng bahay. Hinintay ko muna ng halos 1 oras ito bago ako tuluyang umalis. Sinigurado ko muna na wala na itong pupuntahan pang iba. Dumating ang araw ng party kuno ng mga miyembro ng fraternity. Sinundan ko pa din pauwi si Engineer James. Dito na ako nagtambay at ayos lang naman sa akin dahil sa dala ko na ang damit na susuotin ko. Sabi ni Boy Varsity ay magsuot daw kami ng formal attire dahil party naman daw talaga ang unang part ng program hanggang sa magiging initiation na ito kinalaunan. Kaya naman dala ko na ang coat at tie na aking isusuot. Nasabit na ito sa may likuran ng sasakyan. Ilang oras nang hindi lumalabas si Engineer James sa bahay niya. Nang makita ko ang oras ay mag-aalas 6 na pala. 8:00 ang party, kaya anumang oras ay lalabas na ito. Kaya naman mabilis akong nagbihis ng aking susuotin dito sa may sasakyan. Pang-itaas lang naman ang papalitan ko dahil nakaslacks na ako. Habang sinuot ko ang long sleeve ko, ay hindi ko napansin ang isang itim na sports car na huminto na pala sa harap ng bahay ni Engineer James. Nagulat na lamang ako nang lumabas na ng bahay niya si Engineer James at sumakay ito sa sports car. Ako naman pinaandar na ang sasakyan kahit na hindi pa ako tapos. Hindi ko pa naisuot ang coat ko. Sinundan ko ang sports car tungo sa isang resort dito sa may Tanay. Nagulat na lamang ako nang bumaba ang driver ng sports car. Ito ay walang iba kung hindi si Boy Varsity. Pinagbuksan niya ng pintuan nitong si Engineer James. Napatingin naman ang mga tao sa parking lot dahil sa bukod tangi ang ganda ni Engineer James ng mga oras na iyon. Nakasuot ito ng red na dress na may parang mga cross-stitch design na sleeve hanggang sa palad niya.
Kitang-kita mo ang mapuputing legs nito dahil almost a half the length na above the knee ito. Mas lalo namang pumukaw sa atensyon nila ang nasa bandang dibdib nito. May malaking gap kasi sa pagitan ng dibdib niya, kaya litaw na litaw ang hubog nito at ang side nito. May parang mga tali na naka-criss-cross lang ang pumalit sa dapat na tela doon. Kaya naman nag-ayos na din ako sa loob ng sasakyan. Sinuot ko na ang aking coat na kung saan sa loob nito ay nakakubli sa magkabilang side ang dalawang baril ko, ang mga magazine nila. Bumaba na ako ng sasakyan at lumapit sa dalawang bantay na nasa gate. Tama nga ang kaibigan kong parking attendant dahil mukhang mga big time ang mga tao dito. Mga naka-sports car at SUV ang lahat ng attendees. Naroon pa yung mga guards na may mga nakasabit na shotgun at assault rifle sa mga balikat na umiikot sa paligid. Napansin ko din ang mga naka-coat and tie din na mga lalaki na may nakasabit na parang earpiece sa kanilang tenga. Ito siguro ang mga in-house security nila. Mukhang tama lang ang desisyon ko na magdala ng armas sa laban na ito. Kita ko naman naggagawa ng body frisking ang mga guard. Tiyak ako na hindi ako makakalusot sa mga ito kung sakali, kaya naman hindi ko alam ang gagawin ko. Buti na lang at dumating ang mga kasama ni Boy Varsity na si Boy Volleyball at Boy Basketball. Sinamahan nila ako palampas sa mga guard. Dahil sa mga old members na sila ay hindi na sila ginawa ng body frisking ng mga guard. Pati na rin ako ay sinalo nila ng tangkain akong kapkapan ng isang guard. Secret XPG. Aljo, enjoy the party. Get drunk and get high. Ang sabi ng dalawa sa akin at iniwan na nila ako nang makapasok na ako sa party. Napatingin na lamang ako dahil sa laki ng party. May maliit na stage malapit sa pool area. May mga nakakalat naman na high table na may mga pika-pika food na nakalagay sa gitna. Napakarami rin ng mga waiter na lumilibot na may mga dalang iba't ibang klaseng alak. Napakarami din ng mga guests sa party. May mga matatandang lalaki na halatang sila ang mga elders ng fraternity. Kasama nila ang mga babaeng mga alam mo sa sarili mong tagabigay aliw lang at mga escorts dahil sa kapal ng makeup nila at sa kilos nila medyo galawgaw at panay ang yapos sa mga kasama nila. Nandun din naman yung mga nasa range ng edad namin nila Boy Varsity. May mga kapareha ang iba naman ay solo lang tulad ko. Kaya naman pasimple na lamang akong nakihalubilo sa kanila habang pilit kong hinahanap sa party itong si Engineer James. Wala akong nakitang Engineer James o kahit si Boy Varsity o sino man sa kanilang apat. Kaya medyo kinakabahan ako. Kaya naman lumapit ako sa isang waiter at nagtanong, "Saan ang restroom dito?" Ang tanong ko sa kanya. Tinuro naman ito ang isa pang mansyon na nasa harapan at sinabi niya na nasa kanan. Napatingin na lamang ako sa direksyon na itinuro niya at nagpasalamat ako dito. Kaagad akong pumasok sa loob na kung saan ay may mga guest din na nakatayo sa loob. Nakita ko naman ang sinasabi nitong restroom at pumasok sa isang cubicle para umihi nang bigla na lamang marinig ko na sumara ng malakas ang pintuan. "Ay, easy lang boy. Make sure na hindi na ako gagawing parausan ng mga elders mamaya ah." Ang sabi ng isang boses babae, kaya naman napabukas na ako sa pintuan ng cubicle. Pasimpleng kong nilabas ang telepono ko at kinuhanan ng dalawa. Nakita kong nakasandal si Boy Basketball sa hugasan ng kamay, habang ang babae ay abala sa harapan nito. Kaya naman sobrang init ng nadarama ko ng oras na iyon dahil ang swerte nitong si Boy Basketball. Dahil wala pang isang oras siya dito sa party ay may dinidiskartehan na ito doon. Nai-imagine ko na tuloy ang gagawin namin later kay Engineer James. Ang mahinang sabi ni Boy Basketball sa babaeng kasama nito. Hanggang sa pareho nang nag-ayos ang mga ito. "Hintay na lang kita sa labas," ang sabi ng lalaki nang matapos itong mag-ayos. Lumabas na rin ang babae habang ako naman ay nag-aayos na din ng aking sarili at lumabas na ako.
Nakita ko na rin sa wakas si Engineer James. Kasama nito sa isang high table itong si Boy Varsity at ilang mga elders ng fraternity. Tila ba nagkwentuhan na ang mga ito at sa galaw ng kanilang katawan ay parang nagkakasiyahan ng mga ito. Panay kasi ang hampas at halakhak ni Engineer James sa isang elder na katabi nito. Kaya naman hindi ko na inalis ang aking mga mata sa kanya at baka mawala na naman ito sa aking paningin. Kita ko na parang may inabot sa ilalim ng mesa ang isang elder kay Boy Varsity. Kahit hindi ko malinaw na nakita kung ano yon, tiyak ako na malaking gulo ang dulot ng kung anumang bagay iyon. Hanggang sa nagpaalam itong si Boy Varsity kay Engineer James at humalik pa sa pisngi niya ang loko. Napatingin na lamang ako sa inggit dahil dito. Pumunta sa maliit na stage itong si Boy Varsity at nagsalita. Tumigil naman lahat ang mga ito sa kanilang ginagawa at nakinig sa kanyang sinabi. Pinakilala nito isa-isa ang mga elders ng mga fraternity at ang current na school leaders nila. Silang 4 yon na magkakaibigan. Sinabi naman ito na mamayang after party ay magaganap ang traditional nilang welcome passage sa mga neophytes na tulad ko. Alam ko naman ang mangyayari sa event na iyon, based na rin sa naririnig ko sa kanila. Kaya naman pinilit ko ang sarili ko na hindi masyadong uminom. At para naman masiguro ko na makakalabas kami ni Engineer James dito ng ligtas. Kaya naman paunti-unti lang ang pag-inom sa aking alak na hawak. Hindi ko inalis ang aking mga mata kay Engineer James at pilit akong humahanap ng tiyempo para makausap ito. Pero parang ayaw talaga akong pagbigyan ng tadhana dahil hanggang isa-isa nang nagsiuwian ang mga member ng frat at ang tanging 4 na school leaders na lang at mga neophytes ang naiwan. Nakita ko na nagpaalam itong si Engineer James sa 4 na pupunta daw muna ito sa restroom. Ito na ang hinihintay kong pagkakataon at sinundan ko siya. Pagpasok niya sa CR ay mabilis ko itong sinundan doon. Nilak ko ang pintuan at nagulat naman itong si Engineer James sa aking presence. Napatingin na lamang siya sa akin at kita ko sa mukha niya ang pagkainis dahil sa pagpasok ko dito. Aljo, are you drunk? Can't you see na ladies CR itong pinasok mo? Ang mataas na boses nitong si Engineer James. Malakas naman ang loob ko na walang makakarinig sa amin sa labas dahil sa lakas ng mga tugtog doon. Kaya hinayaan ko lang siya na nagsisigaw. Engineer James, we have to leave. You are not safe here. Ang sabi ko naman sa babae kong professor na madalas akong tarayan at sungitan. Pero heto ako ngayon na inililigtas siya sa tiyak na kapahamakan. Yeah, right. I'm in grave danger with you around. Ang sabi nito sa akin, pilit niyang tinulak ang katawan ko na nakaharang sa pintuan ng banyo. Pero nag-bounce lamang ito at napatumba sa sahig dahil sa tigas ng aking katawan. Kita ko naman sa mukha nito ang mas nainis nitong itsura sa akin. Listen to me right now. Kung hindi ka alis dito ngayon, ikaw ang gagawin nilang pulutan sa initiation rites nila sa mga neophytes. Ang sabi ko kay Engineer James, kita ko naman sa mukha nito ang gulat dahil sa mga sinabi ko sa kanya. Pero hindi pa rin ito kumikilos at lalo pang nainis sa akin. Pulutan ka dyan, ang daming pika-pika doon. Ano pinagsasabi mo? Ang medyo inis na nitong sabi sa akin. Halata sa boses niya na puno na ito ng panggagalaiti sa akin ng mga oras na iyon. Pero hindi ko na lamang ito pinansin. Importante sa akin ay ang maligtas ko ito sa tiyak na kapahamakan kahit ganito ang pinakikita nito sa akin na ugali. Matalino ka, Engineer James. You know what I mean. Either sarap o hirap lang ang choice sa ganyang mga initiation rites. I guess alam mo na kung saan kanila ilalagay kung sakali. Ang sagot ko naman kay Engineer James. Kita ko sa mukha nito na medyo nagbago na ang timpla niya at medyo napaisip na ito ng kaunti. Di nila magagawa yun. Ang kapatid ko ang dean ng kanilang kolehiyo at isa sa mga miyembro ng board doon. Ang sabi ni Engineer James sa akin. Kita ko sa mukha nito na confident pa rin siya
na kaya siyang iligtas ng pangalan at kapangyarihan ng kanyang nakakatandang kapatid. Asa si Dean James? Di ba wala? At sa tingin mo ba, makakalabas ka pa ng buhay dito? Matapos kinang pagsawaan? Hindi sa lahat ng oras ay maililigtas ka ng pangalan ng iyong kapatid. Ang sabi ko kay Engineer James, kita ko sa mukha nito na parang natauhan siya sa aking mga sinabi, lalo na dun sa part na hindi lahat ng oras ay kaya siyang saluhin ng kapatid niya. At iniisip mo na maliligtas mo ako? And may proof ka ba na ganun talaga ang balak nila sa akin? Baka puro ka lang allegation at gusto mo lang bumawi sa kanila kasi naungusan ka nila sa exam. Ang patuloy na patutsada ni Engineer James sa akin. Halatang walang bilib talaga itong guro ko sa akin. Kaya naman sa sobrang inis ko sa kanya, ay binigay ko ang aking telepono. Ayan ang ebidensya. Panoorin mo. At oo, kaya ka namin pagtanggol ng dalawa kong kasama. Sabay pakita sa kanya ng 2 baril ko na nakasukbit sa loob ng aking coat. Napatingin naman ito sa akin at parang mas lalo itong natakot at mabilis niyang tinignan ang telepono ko. Halos mahagis niya ito sa mga eksena na kanyang napanood. It's true. Ano pang hinihintay mo? Tara na at itakas mo na ako kung talagang bayani ka. Ang sabi naman ni Engineer James sa akin, halatang hindi talaga ito marunong magpakita ng pagpapakumbaba dahil sa ito na nga ako, tinaya ko ang aking buhay para mailigtas siya pero parang utusan pa rin ako sa kanya. Inawakan ko na ang kamay niya para itayo ito at nasa may hawakan na ako ng pintuan nang makarinig kami ng ingay mula sa labas. Neophytes, follow me. Ang sabi ng isang matikas na boses. Pamilyar ito dahil si Boy Volleyball ito. Mukhang naghahanda na sila para sa initiation. Rinig ko na parang pinagmamarcha niya ang mga ito sa loob ng mansyon tungo sa isang lugar. Hanggang sa pahina ng pahina ang boses niya at ang yabag ng mga paa nila. Ramdam ko sa aking likuran ang malalim na hininga ni Engineer James ang mga oras na iyon na tumatama sa aking tenga. Nabuksan ko na ang lock ng pintuan at ipipihit ko na sana ito pabukas nang makarinig na naman kami ng mga boses na nag-uusap. Guys, nakita niyo ba si Engineer James? Ang tanong ni Boy Varsity sa mga kausap nito. Di Brad, yung Aljo, nakita niyo? Ang tanong naman ni Boy Athletics kay Boy Varsity. Di ko na nakita ang dalawa. Pero masama talaga ang kutob ko doon sa tuta ni Jasmine eh. Mukhang alam niya ang plano natin doon sa guro na kasama natin. Ang sabi naman ni Boy Basketball. Rinig mo sa boses nila ang gigil nila sa amin ni Engineer James. Lalo kong naramdaman yung kaba at takot ni Engineer James na nasa likuran ko ng mga oras na iyon. Pinausog ko ito ng kaunti at pinatago ko siya sa isang cubicle. Tsaka ako nilabas ang MP5 ko. Tsaka ako pumwesto sa harap ng pintuan ng banyo. Di dapat makatakas ang babaeng yun. Ang sabi ni Boy Varsity na mas lalo naman na nagpakulo sa aking dugo. Oo nga pre, kahit ako. Gusto ko na siyang tirahin sa banyo kanina. Ang sabi naman ni Boy Basketball sa mga kasamahan nito. Alam kong naririnig din ni Engineer James ang lahat ng mga sinasabi ng tatlo. Kaya naman nagulat na lamang ako nang biglang may nahulog mula sa cubicle na tinataguan niya. Narinig ko naman ang yabag ng tatlo na palapit sa CR at rinig ko ang pagkasa nila sa mga baril na maaari nilang dala ng mga oras na iyon. Kaya naman mabilis akong tumakbo sa unang cubicle at doon ko naisipan na magtago. Alam naming nandyan ka, Engineer James. Huwag ka na magtago. Di ka naman namin sasaktan. Ang sabi ni Boy Basketball mula sa labas ng pintuan ng banyo. Oo nga naman, Engineer James. Papaligayahin ka nga namin eh. Ang sabi naman ni Boy Athletics at rinig na rinig ko ang halakak ng dalawa. Napakapit na lamang ako sa baril na hawak ko at hindi ko na inalis sa gatilyo ang daliri. Bibilang ako ng 3. Pag hindi ka lumabas dyan, sisirain ko ang pintuan na ito. Ang sigaw naman ni Boy Varsity
na ngayon ay halatang galit na galit na. 1, 2, 3. Too late a hero na ba si Aljo? Makakalabas pa kaya ang dalawa sa kamay ng mga hayok na frat members? Abangan sa ating episode ng Teacher Jasmine. Mag-subscribe sa Secret XPG.